Welcome back to my vlog mga boss. Summer na rito sa Toronto. Ang init na. Ayan o, may araw pa. 7:30 na ng gabi. May araw pa. So panoorin natin itong tatawid o. Ang dami o. Ayun o. Nag-i-enjoy summer. So ganyan lang ang buhay rito. Mag-enjoy ka lang kahit walang pera. Sana all may pera. Naipon ha. So nakaipon tayo ng ng utang dito sa Toronto, Canada. So ayan, namamasyal yung iba. Maglibang-libang ka lang para hindi ka malungkot. Mag-video ka, mag-vlog ka para hindi ka maboring dito sa Toronto, Canada. Mag-exercise ka, mag-gym, ganon. Mag-mall, ikot-ikot. Enjoy the summer. So ganon lang gagawin mo rito. Siyempre magtatrabaho ka rin para makabayad ka ng mga bills. So, maraming bayarin, no? Lalo na pag may bahay. Ayan, bahay to. May basement dito for rent eh. May mga Pilipino dyan nakatira. So bibidyo natin yan. Banda doon tayo. Ito bagong sasakyan oh. Natupi pa oh. Ang laki ng tupi sa gilid oh. Kakukuha lang siguro niyan. So ayan yung mga bahay. So hanggang doon puro bahay yan. May for sale, may for rent na basement. So napapanood nyo naman siguro sa ibang vlogger yan. So balik tayo rito. So yung building na yan, housing building yun, na nakatira yung kakilala na lang kasi kilala ng misis ko eh. Housing building. Maganda yung housing dito eh. Ng gobyerno. Sa mga low income family yan ha. Doon may Tim Hortons. So yan. May araw pa. Napapanood nyo naman siguro sa ibang vlogger din yan no. Summer na. Init. So, yun o, tumaan na. Shortcut dito yung iba eh, sa plaza. Yun na yung bus, tumaan na rin. Nag-i-enjoy, di ba? Nag-i-enjoy ka lang dito sa Canada. Pag nalungkot ka, talo ka. Nag-video ka. Buti ngayon may video na eh. So nung araw dumating ako rito, di pa uso yung social media. Uso na yung cellphone, yung mga lumang cellphone yung malalaki, yung pangkaskas ng yelo. So ganun yung cellphone nung araw. Pero yung mga di pa uso, wala pang iPhone and BlackBerry, wala pa. Mga lumang cellphone na uso noon. 1990s ako dumating dito eh. Naabot ako 1990s. So yan. Nag-video ka lang ganyan. Kita nyo. Mapapanood nyo yan sa vlog ko. So yung mga sasakyan dito pag may sasakyan ka, car insurance mahal, yung new driver. So share ko na sa mga new driver dito. Car insurance mahal dito sa Toronto. Pero yung iba, ewan ko, kwento nung ibang Pilipino, i-address mo raw sa Niagara, St. Catherine. Kung may kamag-anak ka ron, mura daw car insurance doon. So dito sa Toronto, mahal ang car insurance.
So yun lang, kinaikwento ko lang. Inukwento ko kasi nung kababayan natin Pilipino, kung gusto mo makamura ng car insurance, no, doon ka kumuha. Tumuwi address, ibig niya sabihin. So nandito na tayo sa mga bahay. Kasi kanina nakapark pa yung kotseng bago eh. Bagong utang yon. Oh, yan. Ang gandang bahay, di ba? Pero yung loob niyan, kung nami-maintain yan, yung iba may mold, no? Ano, yung bubong kailangan i-repair, lalo na pag summer. Four season dito eh, kaya mi-maintain mo yan. Magastos pag may bahay. May house insurance, no mortgage. Hulugan lang yan. Pag nanalo ka ng loto, yan, cash mo kung gusto mo. Ganyan dito. Pero sabi ng iba, nakabili, bayad daw. Ewan ko kung totoo. Yung ibang Pilipino kukwento ng ganon, nakabili daw. Binayaran daw ng cash. Eh, mayaman yon. Mayaman sa kwento. Yung iba, mayaman na mayabang. Oh. Kasi yung iba nagkukakwentong yabang lang rito, yung iba rito sa Toronto, Canada. Kaya huwag kayo agad maniniwala. Marami niyan, mga namimit kong kababayan natin, nagyayabang. Magandang investment naman talaga yan, may bahay ka. Pag nabayaran mo, sa'yo na. Oh. Diba? Pero magastos daw. Oh. Yan ang kaalaman na sinishare ko. Kasi meron akong kakilala, kaibigan, kasama sa trabaho, may bahay. Ganyan-ganyan, puro kwentong yabang, di pala bayad, baon pala sa utang. Sabi nung kamag-anak. So, sinishare ko lang yung kaalaman ko rito sa Toronto. Yung iba raw, nakabili ng condo, yung pala, nagre-rent lang. Hindi naman pala sa kanilang condominium. O kaya nagre-rent lang ng bahay. Yan lang. Yung mga bagong dating kasi to, kung mapapanood nyo, huwag kayong magpapaniwala. Lalo na sa mga kababayan natin, marami rin mga scammer na Pilipino rito sa Toronto. Scamming ganyan, lokohin ka. Lalo na pag bagong dating ka, paglalaruan ka. Pero iba dyan, bully sa trabaho eh. Na-experience ko yan. Bubulihin ka sa trabaho. Yun, nagtrabaho dyan sa Walmart, Eglinton, Avenue East, Toronto, Scarborough. Dyan ako nagtrabaho. Nako, puro sip-sip yung Pilipino. Usumbong ka sa manager para lang ma-increase sila ng sweldo. Kahit 25 cents ngayon, susumbong ka. Ganyan ang ano rito. Mga sip-sip yung iba sa trabaho. Kapwa Pilipino, tatablayin ka. Kaya yung mga kaibigan ko rito, iilan lang. Yung iba nga, lumipat na eh. Wala na rito sa Toronto. Nasa Alberta, Newmarket, gano'n. Malalayo na. Yung iba, hindi na nagparamdam. Gano'n. Samahan sila, oh. Nag-i-enjoy na. Nag-i-enjoy na sa summer. Kabayan. Ito, pag naglakad-lakad ka rito, mahirap maglakad-lakad eh. Yan. Yan, townhouse tawag dyan. Sa bahay na yan. Yun, oh. Kasi ngayon, mahirap maglakad-lakad dyan. May mga camera na marami. Bakit tawag ka ng pulis? Baka sabihin eh, ni-video mo yung bahay nila, nire-record mo para gumawa ka ng masama. Bakit bahay gang ka? Kahit tong plaza na to, marami ng camera. Nung araw, wala. Pero may door alarm. Ngayon may door alarm na, may camera pa. So, hanggang dito na lang vlog ko, guys. Thank you for watching my vlog. Like nyo kung gusto nyo.
Kwentong Buhay Canada ayon sa aking kaalaman. Okay, bye muna.